Mga kabayan, nilinaw ng Iran na pwede pa ring dumaan ang lahat ng klase ng barko sa Strait of Hormuz maliban sa mga barko ng Israel at Amerika. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, hindi naman nila isinasara ang makipot na lagusan na dinadaanan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo na nanggagaling sa Gulf region. Hindi lang daw nila pinapayagang dumaan ng ilang oil tanker na pagmamayari ng kanilang mga kalaban. Ilang barko na ang binungba habang dumadaan sa Strait of Hormuz, kabilang ang isang Thai vessel na wala namang kinalaman sa giyera. Nagbigay ng reaksyon si Attorney Libito Lidi Baligod, legal counsel ng 18 nagpakilalang dating sundalo, matapos ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na kailangan munang baguhin at itama ang apidabit ng grupo bago magsagawa ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee. Naunang sinabi ni Lacson na bukas ang pinto ng komite para sa mga testigo, ngunit iginiit niyang dapat munang ayusin ang kanilang mga sinumpang salaysay at ilapit ito sa katotohanan bago niya ipatawag ang isang hearing. Sa isang social media post, tila kinwestiyon ni Baligod ang posisyon ng senador at ipinahiwatig na kung may konklusyon na umano ang investigasyon, maaring wala pang saysay ang pagdinig. Ang palitan ng pahayag ay kaugnay ng joint affidavit ng 18 dating sundalo na naglalaman ng mga aligasyon tungkol sa umano'y money delivery scheme, kung saan sinasabing may mga maleta, paper bags at iba pang lalagyan ng pera na inihahatid sa ilang personalidad sa politika, kabilang na mismo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Sinusuri na ng Office of the Ombudsman ang nilalaman ng joint affidavit ng 18 dating security aide ni Zaldico. Kahapon, sinabi ni Ombudsman Remulla na ayon sa kanyang hindi pinangalanan ngunit mapagkakatiwala ang source. Isa sa mga litrato ng pagde-deliver ng male-maletang pera ay kuha noon pang nakaraang administrasyon. Duterte time definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin na nag-inform sa akin. May sagot naman si Attorney Levi Baligod, abogado ng grupo ng mga Marines. Ayon kay Attorney Baligod, malinaw na inamin na rin ng Ombudsman ang pagkakaroon ng mga sinasabing money deliveries. Subalit, binigyan niya ito ng kulay politika sa pagsasabing nagsimula ito noong panahon ng Administrasyong Duterte. Iginiit rin niya na hindi maituturing na intelligence source ang isang miyembro ng House of Representatives na siyang pinanggalingan umano ng nasabing pahayag. Dagdag pa ni Baligod, nararapat din anyang aminin ng Ombudsman na lalo pang umigting ang mga deliveries sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. upang hindi mabuo ang pananaw na nagbubulag-bulagan siya sa mga aligasyon. Una nang sinabi ni Ombudsman Remulla na posibleng may manipulasyon sa timeline ng joint affidavit ng umano'y Marines. So, it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Samantala, hinihingi na ng Office of the Ombudsman ang individual affidavit ng 18 upang masuri kung nagtutugma-tugma ang nalalaman ng bawat isa. Ipapasabi na rin sila oras na makapagsumite ng kani-kaniyang sinumpaang salaysay. Salamat sa panahon, Sir Mike. Si Chacha po ito. Sir, ito na nga po, usap-usapan pa rin po ngayon itong paglantad ng 18 Marines. Last week po, nagpunta sila sa NBI. Pero may sinasabi po si NBI Director Melvin Matibag. Ang sinasabi niya, nahihirapan po silang mag-imbestiga sa kaso kasi una, hindi dumalo lahat. 16 lang. Pangalawa, hindi daw po nagsasalita yung Marines. Ano pong reaksyon nyo dito? Well, di Chacha, wala namang problema doon dahil doon naman sa kanilang affidavit, alam mo, mahaba yun, no? Halos 40 names. In fact, hawak ko ngayon sa harap ko yung affidavit na ginawa ng ating mga kasamahang marino at mga sundalo. At iba-iba naman yung sinasabi nilang sitwasyon o iba-iba yung sinasabi nilang sirkumstansya kung saan nag-deliver sila ng pera. Kaya kung dalawa lang yung nawala doon, hindi naman yun, tingin ko, no, makaka-apekto dahil napakarami nito eh. Kung nais talaga nilang magkaroon ng maayos na pananaliksik o investigasyon tungkol doon sa
bawat sinabing sirkumstansya o binanggit ng mga pagbibigay ng pera dito sa affidavit, magagawa naman nila. Sa tingin ko nga, hindi matatapos to ng isang araw eh. Mahaba itong magiging pag-ayos nung inananais nila na magkaroon ng individual affidavit sa bawat isang kaso na binanggit dito sa salaysay, sinumpa ang salaysay ng ating mga sundalo. Oo. Sir Mike, may sinasabi po kayo 14 names ngayon na hawak ninyo. Iba na po 'yan doon sa unang lumabas na sworn affidavit. May nabago po ba? Kasi di ba, Lady Tatsa, yung kanilang joint affidavit, kung babasahin mo, binanggit nila una dito yung sinasabi na doon sa ICC. Mm. So binanggit nila dito yung kaso kay, well, una sa lahat, binanggit nila yung kay Gutesa. Oo. Kung Oo. ito'y nakasama nila. Pagkatapos binanggit nila sa unang kaso nila, yung doon sa pagdi-deliver ng pera doon sa ICC. So iba-iba to. Nandito yung mga pangalan dapat nila o binanggit yung pangalan na Senator Trillanes. Mm. Yes po. Dito rin dapat kapaloob Mm-mm. yung pangalan ni Congressman Laila de Lima. Mm-mm. So Yes, oo. dito pa lang, no? Oo. Yes, Sir Mike, is it the same dun sa unang lumabas? Nabasa po namin yun. May mga nadagdag po bang pangalan? And kasi po, ang sinasabi din ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, wala naman pong problema dun sa sworn statement na isahan. Pero ang gusto rin po sana kasi nila, mag-isa-isang statement yung bawat 18 Marines. Pumayag na po ba sila? Sa aking pagkakalam, nung makausap ko si Attorney Levy Baligod matapos nila manggaling sa NBI, kasi nauna kami lumabas, ang napagkaisan ata nila noon na magbibigay ng isa-isa na pahayag ang mga Marines, pero iyon ay sasamahan lahat ni Attorney Baligod. Hindi pwede yung gusto nila sa amin nung araw na yon na paghiwa-hiwalayin at ilalagay sa kwarto yung bawat isa at doon ay tatanungin. Kasama ko doon sa bawat na ganong gagawin nilang patawag. Pangalawa, sa akin palagay, DJ Chacha, yung pagtatanong nila kasi doon sa magugulat kayo, no, sinabi sa amin, meron daw credibility verification. Alam mo, nakakagulat yung ganong sinabi kasi, okay, credibility, ano bang credibility na dapat i-establish? Ang tingin kong dapat lamang nilang i-establish ay nagtrabaho ito kay Saldico, tao ni Saldico. Ngayon, pagdating doon sa bawat kaso, ang dami na lang kailangan habulin dito eh. Yung CCTV ng bawat isang lugar, yung mga sinasabing mga kotse na ginamit sa bawat lugar, yung security log ng mga lugar na pinuntahan. Ang daming pwedeng ng NBI na dapat kung totoong ito'y investigation, pati yung mga inakusahan ay dapat din nilang patawag at hindi lang kami. So, Sir Mike, tama po ba yung pagkakaintindi ko? Sinasabi nyo, wala namang problema na mag-isa-isang statement sila. Pero ang ayaw nyo, yung kakausapin sila isa-isa nang wala po si Attorney Baligod at wala po kayo, wala yung presensya ninyo. Gusto nyo po sana nandoon kayo? Ganun po ba yon? Hindi na siya, pasensya na, medyo nag-choppy yung tanong. Oo, Ulit yes. lang please. Oo. Sir Mike, tama po ba yung pagkakaintindi ko doon sa narinig ko sa inyo ngayon? Okay lang naman sana magbigay ng sworn statement itong ating mga dating Marines. Ang gusto lang sana po, nandun si Attorney Baligod at kung maaari, kung papayag din ng NBI, nandun din po kayo. Yun po ba? Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Go ahead. Oo. Yes, sir, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina kung tama po yung pagkakaintindi ko. Ang sabi nyo po, wala namang problema, tama, na magbigay sana ng sworn statements, pero ang gusto nyo sana, nandun si Attorney Baligod, kapag kinakausap isa-isa yung bawat Marines, at kung papayag sila, nandun din po ang presensya ninyo. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, sir? Yes, DJ Chacha, kasi di ba doon sa supposedly doon sa pag-i-interview, kailangan talaga may abogado ka na nakatabi. Mhm. And ang nais talaga sana ni Attorney Baligo doon sa pag-i-interview nila, nandun talaga siya sa bawat mga pag-uusap sa 18 sundalo na kanilang i-interviewin. Kasi ako, particular ang abogado ko nung kami pumunta, ay si Attorney Ferdy Topacio. Tapos pagkatapos naman yung aking asawa, yung aking mismong anak, si Attorney Mikey Defensor, ang siyang abogada ng aking asawa. So doon sa 18, pagdating namin, gusto nila isa-isa yung interview. So ang sabi ni Attorney Baligod, o sige, willing kami dyan, pero sasamahan ko yung bawat isa sa kanila para magkaroon ng parang individual na pagtatanong at pagkukwento sa bawat isang storya. So hindi ang parang yung nais nila na individual affidavit ay yung bawat kaso. So maaaring yung isang pagdi-deliver kay Senator Trillanes
maaaring siguro 3 o 4 na beses nangyari yun, iba-iba yung magkakasama. At bawat isang nun ay dapat magkaroon ng malinaw na paglalahad o paghahayag doon sa nangyari sa kanilang pagdi-deliver ng pera. Oo. Sir Mike, hindi po sila pumayag na may abogado na kasama ang bawat isang Marines doon po sa pakikipag-usap sa NBI? Kasi ang nangyari sa amin, ano kaagad parang paghihiwalay-hiwalayin, mag-isa lang si Atty. Baligod for the 18. Kaya ako mismo, nagprotesta ako na bakit ganito na ang sinasabi ninyo batay doon sa deputation ng ombudsman ay establish yung kanilang identity. Pero nung lumalabas na sinasabi, hindi, ano na to, verification ng credibility of what they said. So doon na ako medyo teka lang, ano ba talaga yung binigay sa inyong deputation? Number one, dahil ang akala namin, identity lang ang gusto nyo establish dito. Pangalawa, kung ganito na magkakaroon na kayo na talagang full-blown investigation, sinabi na to ni Baligod, sandali, may letter din kami sa ombudsman. Kasi meron din palang separate letter yung ombudsman na may ginagagawin din sa sariling investigasyon na parang fact-finding. So tinanong yun at nilinaw. At pangatlo, kung gagawin nyo to, wag lang kaming imbestigahan ninyo. Dapat imbestigahan ninyo, particular, yung substance nitong affidavit na sinabi ng mga sundalo. Wag lang sila na credibility nila na investigation kung hindi yung kwento mismo nila ang inyong imbestigahan. Oo, ulitin ko lang po yung tanong, Sir Mike, kasi parang hindi nasagot. So pumayag naman po sila na may abogado pero hindi na po kayo pumayag. Kasi nga para sa inyo, parang hindi na kailangan yun kasi nagbigay naman na ng isahang statement yung Marines. Ganun po ba yung nangyari? Pumayag na sila pero Yes. hindi rin kakayanin ni Baligod kasi 18 po itong Marines na ito at iisa lang siya. Bawat isa, DJ Chacha, tatanungin nila kung ano yung particular na Yes involvement po. niya. Oo.